May gabi sa tanan nata sa Mark chapter 15 verse 24. Mark 15:24. Okay na? Okay, ano to sa pagbasa? Ready, go. And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them what every man should take. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat kaayo sa gagabion. Daghang salamat, Lord, nga ikaw nakauban kanamo. Nakahato diri kanamo, Lord God, sa simbahan. Ug daghang salamat, Lord God, sa imong kaayo gid sa among kinabuhi, Ginoo. Una sa tanan, gid Lord, pasaylo gid kami sa among mga kalapasan nga among nabuhat ya kanimo. Hinluoy kami, Lord, pinagi sa balang dugo ni Kristo. Kay dili gid kami angayan, Lord, nga matubang diha sa imong trono, sa imong grasya, Ginoo. Daghang salamat gid kaayo, Lord, sa imong forgiveness diri kanamo. Daghan kay salamat, Lord, sa every detail sa among kinabuhi, Lord. Ikaw gid nag-take care diri kanamo, Lord God. O we pray, Lord, nga karong gagabion, among gi-pray, Lord, nga imong pulong may mawali karong gabiuna. O akong giampo pod, Lord, nga pinaagi sa Holy Spirit, Lord, nga makawali sa imong pulong. Si Pastor pod, Lord, ikaw magiya, makatag wisdom o strength pod, Ginoo, sa pagwali sa imong pulong. O we pray, Lord, nga matag-usa nga abli nga kasing-kasing una-una karon sa pagmaminaw sa imong pulong, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. So giingon diha sa Mark chapter 15 verse 24, and when they had crucified him, they departed his garments, casting lots upon them what every man should take. So makita na to diha sa una, uso na gid ang kuno sugal, makaingon tag sugal or kanang naay scatter, di ba? Makita na to dira nga bisan sa pagka matay ni Christ, naay po nagbugal-bugal, no. Makita gyud po na nya naka-question ni ko diri, why they mao po ning title pod nga why they parted his garments kaha. Ngano ka gi tunga-tunga, gikunis-kunis baka to, nganong giilugan gyud nila ang garment ni Christ. What ka question na? Makakwanta ba nga ukay-ukay karon? Ilugan ba nang ukay-ukay? O ilabay-labay na imuha na kabate na eh. So makaingon ta nga basin expensive siguro to ang iyang kuan, iyang sinina. Ngano makaingon man ta na because giingon sa diri sa ato sa adton sa Matthew chapter 27. Nganong ilang gikaslats pa man nga pwede naman to ilabay na lang diretso kay nagkadugo na gud to. Or kung wala to nagkadugo, gihubo to nya gisulo balik niya, gihubo dito sa pag-crucify ni Christ. Pero nganong giilugan man ang katuang iyang garment niya. Ngano kaha? Matthew chapter 27 verse 35. Gingon dira 27:35. And they crucified him and parted his garments. So duha na ato nakuan nga account nga casting lots that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, they parted my garments among them, and upon my vesture they cast lots. So ila gid giilugan ang sinina ni Christ. Og sa John, napapagid si John pagyud naghatag pagyud diri nganong giilugan pagyud ang iyang garments pagyud. 19:23. Gingon da then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments. So, apil si Jana, and made 4 parts. So, gitunga-tunga gyud. To every soldier a part, and also his coat. Ngano man, now the coat was without seam. Walay sidsid. Sakto ba ko? Wala siya sidsid, woven from the top throughout. So kung makaingon kang gitahi siya nga walay sidsid, so dayon-dayon nga tahi. So need siya og taas-taas nga panahon, taas-taas gyud nga kusog, dako-dako gid nga kusog sa pagtahi sa iyang garments. Kung makaingon ka nya walay makinarya, so kinamot nga pagtahi nya kung magansilyo ta
Kaya hasta gani karon ang pagansilyo karon nanay katong tuyok-tuyok nila para makahimo og kao lang nga dugay pagid mahuman gini kung imong ikinamot siya di ko kabawa na kabasin nay kuan ninyo nga kabawa na nga makaingon ka lisod. Makaingon ka nga taas gid nga panahon ang imong buhaton or kanang kabantay mo kanang naay picture unya naibitaw kanang guide siya nga box imong shadean o kanang cross stitch. So makaingon ta lisod man gid na. Nya ang kaning pagtahi ug walay sidsid from the top to bottom. So taas-taas gid siya nga panahon. So why they cast lots or why they parted the garments of Christ? Because it must be expensive. Kay naay dako nga labor. Naay dako nga effort dapat ang pagbuhat ato. Mo to kanindot ani nga kuan nga sinina. Dapat nay mo angkon gid ani ako ana ni. O ayaw sig ay ngano siguro soldier ba. Ayaw sige dana kay kuyog bayata. Pwede ako apod na. So ilang gibuhat, ilang gikaslats because nanindutan sila sa garment ni Christ. So makita na to diha si Christ padong siya pag pa-crucify. Pwede raman ta magsulob siya pati lang kay kanang padong naman sad kung mamatay. Kuanon lang kanang barato-barato lang nga sinina kanang ukay-ukay lang kay para moadto ko magdugo-dugo mangyapon ko dito. Pero unsay gi-prepare ni Christ nga sinina? Expensive. Because moatubang siya. Unsa man sa pag-rescue na to. So makita na to diha ang iyang pagka-representative niya ba as our Savior nga giingon diha nga sama sa usa ka precious nga lamb. Nga giingon without spot, without blemish nga lamb. So every detail nga gibuhat, so salamat Brad. Every detail nga gibuhat ni Christ aning kalibutan na iya gid gi-fulfill. Bisan sa iyang sinina, kani sa patusa, kani chinilasa kung sulobon, kani sininaa nga expensive nga sinina, nga bisan ng mga soldier nga makaingon nga indutan gid sila kay kung ikay soldier ato sa una mag-uniform man gid ka pirmi. So makita na to diha nga naganahan gid sila sa sinina ni Christ. So kita ato lang sa sayonon ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang Ginoo nag-prepare siya nga makaingon gid ta nga precious lamb gid siya represent bisan sa iyang sinina gi-prepare niya kay gilugan gud. Gisugalan gud ang iyang sinina. So pasalamat sa Ginoo. Without balik ko na ko basa sa verse number 23 sa 19 to na. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made 4 parts, to every soldier a part, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. Na ay effort. Kumusta man atong pagpangalagad sa Ginoo? Naba gidetalye ba nato? Sa diha mo basa ta sa pulong sa Ginoo. Moingon ba ta sa Ginoo unsa instruction nako ron Lord? Or basta makabasa lang kay naanda naman ako. Routine naman gid nako sa akong kinabuhi. Mo na routine ra pod nga mubasa ka nga way ka makatunan. Murag ana ra pod. So si Christ perfect sacrifice siya, blameless siya kay hasta ang iyang sinina makaingon ta nga blameless pod kay giilogan sa mga soldiers. So maingon ta nga mao na kaslats or they parted his garments because it is expensive. Sama sa iyang pagpalit diri nato. Iyang kinabuhi mismo iyang gihatag para kita pod mahimutang blameless, mahimutang worthy nga moatubang sa Dios Amahan. So next, they parted his garments because simple ra kaya gyud kaayo, fulfill the prophecy. Bisan unsa ka gamay nga detalye iyang gi-fulfill. Every detail gyud nga giingon sa Old Testament tanan na fulfill gid niya. Psalm 22 diha ang prophecy sa Psalm 22 verse number 15 daw na.
They parted his garment because of the fulfillment sa prophecy. Kaninga prophecy, verse number 15, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws. Kuyawan na ni, no? And thou hast brought me into the dust of death. For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierced my hands and my feet. Detalye kayo. I may tell all my bones, they look and stare upon me. They part my garments among them, and cast lots upon my vesture. Na-fulfill ba? Perting ka-fulfill lang yun. So makita na to, balik ta sa Mark chapter 14. Nga giingon gyud diha nga na-fulfill gyud. Di ka lang sa Mark chapter 14, Matthew chapter 27, John 19, na-fulfill gyud. So basahon ako balik ang Mark chapter 15, then we close na. Saligayan. So makita na to diha nga na-dry ang yang body kay tubig na good ang nigawas. So na-fulfill gyud ang giingon sa Psalm 22 diri sa Mark chapter 15. And when they had crucified him, na ba ni? Sa Psalm 22, they parted his garments. Gifulfill ni Christ niya ang casting lots upon them. Na-fulfill lang gihapon, niya ilang gikuha dayon. So kita, kumusta man ang hard work gihatag gifulfill na ni Christ. Ang prophecy gifulfill na ni Christ. Kita, kumusta man? Every little thing was fulfilled, nga naman, para nato. Nihatag si Christ sa iyang kinabuhi, even though kita iyang kontra. Nakita niya mga soldiers nga iyang garments, makaingon ta nga, naigid tao nga nihatag niya ato, nga nag-effort yun sa pagtahi ato, niya makita ra niya, makaingon ta nga, makita ra niya iyang gisugalan pag yun. Unya, kita, kumusta man? Nga, panahon tataba nga, gibuhat ni Christ ang iyang part, kita, kumusta man atong part? Ato ba na gibuhat tungod kay unsay ingon sa mga tao, or tungod kay ganahan ta? What if di ka ganahan? What if ang isulti sa mga tao nimo bati? Magkaslats pud sila sa imong kinabuhi. Nga nindot ang imong tinguha, pero para nila bugal-bugal. So gifulfill ni Christ every little thing nga bisan sa sinina, bisan ang katong pag mag-specify gyud, they pierce my hand and my feet, fulfill gyud. Nya, makonde nato diri nga, basin usa ko sa nagkaslat siguro, no? Or ikaw nagduk-duk ato sa lansang gid ba? Pero giingon diri sa buko Peter ba to? Nga ato siyang gi-afresh permi. Sa dihang gipili nato ang sala kaysa ni Christ. Giput ashame nato siya permi dito sa cross. Pero kumusta man ang mga Kristohanon? Parang naanad naman siguro. Or nakalos na gyud ang kasing-kasing ba? Daghan na kay kuan. Unsay Bisaya sa kalos gani? Kubal. Di na ko kabaw mo Bisaya nun. Muna, kita ang ambot lang yun. Mga salbahis gyud nga creation sa Ginoo. Pinaka-precious unta, pero mao pud pinakasalbahis pud. Nga mohatag og kasakit gid niya pirmi. Pero pasalamat ta nga siya ang author gid sa gugma. Nga di siya ka-deny diri nato. Nga gihugmaon gid ta niya bisan kita usa ka mga sala. Hinaot nga di na to pilion ang sala. Kay siya gibugal-bugalan, samtang na-crucify siya. Gifulfill niya ang iyang mission
kita unta food i-fulfill na to. Let us pray. Amahan nga langit nun. Dahan salamat gid kayo Lord nga imong gugma. Nga bisan sa gagmay nga mga detalye Lord God sa imong pag-ari sa kalibutan, ikaw naka-fulfill Ginoo. Dahan salamat Lord nga ikaw nakaandam gyud kanamo Lord og puy-anan diha sa langit Lord nga bisan kami dili kami angayan nga usa gyud kami Lord nga mopa-crucify gyud nimo kung kami na ato nga time nga naa ka Lord aning kalibutan na. Pero daghang salamat Lord nga ikaw ginaka hatag og appointment dire kanamo Ginoo nga kami imo i-meet ug among ma-appreciate gyud ug among mahimong pasalamatan gyud Ginoo, mahimo kaming grateful gyud diha kanimo pirmi Lord sa mong kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga naghatag kanamo ug katinawan ug labi na gyud Lord sa Holy Spirit nga mag-guide kanamo ug nag-convict dire kanamo Ginoo. Nga unsa kami ka-bless nga mga tawo sa kadang tawo sa kalibutan Lord or even sa lapu-lapo nga ikaw nakapili dire kanamo ug makaangkon sa kaluwasan nga manggihatag Ginoo. Daghang salamat Lord sa kinabuhi nga imong gihatag. Hinaot Ginoo nga dili lang ni magpabili namo apan amo kaning mapasa po dito sa uban Lord nga sila pod makaangkon og kaluwasan. Hinaot nga sila mga alagad ya kanimo tremendously Lord sa ilang kinabuhi pod. Usab diri kanamo sa among time karon dagay kami gugma ug mapasayloon gyud nga kasing-kasing Ginoo. Kay usab pod kami nga makasala ug dili gid angayan nga mo judge sa mga ubang tawo Ginoo. Nang salamat Lord among itugyan tanan diha kanimo karong gabi-gabi una in Jesus name I pray. Amen.